gabi ang aming dating. Dito kami naka-check-in ngayon sa Marzons. Ang room namin is room garden. Ayan. Meron siyang upuan sa labas. Tsaka table. Tapos maliit lang to. Yan lang siya. Pakita ko na lang bukas yung buong amenities. Tapos pagpasok, ito na siya. May table dito sa gilid. May isang upuan. May mugs. Ganito. May single bed. Ito, yung pinto. Ito na yung mirror. Tapos dito may patungan. Yan, nandiyan na yung gamit namin. May TV. And wifi siguro to. Dito may clothing rack. Yan. Tapos may patungan ng luggage dito. Tapos ito yung bed namin. Parang queen yata to. Queen. Isang queen, isang single. Tapos ayun yung aircon. Dito naman yung bathroom. Kakabukas lang namin ng aircon, kaya na yata talaga magbubukas. Hindi nila bubuksan hanggat walang guest. Malinis naman siya, spacious. And ito na yung CR. Ayan. Ito ang CR. Mirror, syempre. Merong bath soap. Ano to? Shampoo and conditioner. Pero wala silang toothbrush and toothpaste. May bidet. Ito may shower, hot and cold. Yan. May exhaust. Yan lang. Tapos may window. Tapos, meron din, ano to? Wow! Meron dito butas sa likod. So, dapat lagi pala itong nakasara. Yan. Glass yung pintana. So, may kita mo siguro yung tao sa labas kung meron. Tapos may window din doon. Tapos yan. Yan lang. Tura lang din naman kasi namin ito nakuha. Warm yung light. Yan lang. Ilalagay ko na lang dito siguro yung link or yung mismong picture ng pinagbukan ko through Agoda para malaman niyo kung magkano yung room rates nila. Maghahanap kami ng pagkain. Ito pala yung Ocean Club. Katabi lang siya. On the way to Colay na yan. Sana bukas pa. Anong oras na? 10:25 PM. Ngayon pa lang kami kakain. Miss namin tong crispy pata. Sasawsaw natin dito. Kailan pa ubos na. Masarap pa rin. Enjoy, Mama Dog. Binibili na ng Lysol, tubig, alcohol, and coffee, and chocolates. Hey babies! Dapat pala nag-uwi ka ng mga ano. Hi! Good morning guys. Talag ba sila? Labas tayo. 8:41 AM. Ayan agad yung dagat paglabas. Naririnig ko na yung alon. Tsaka nakikita ko na agad. Okay, sana dito eh. Yan. Yan. Parang ilang rooms lang ang meron sila. Tapos meron dito parang tambayan sa labas. Pwede kayo mag-eat ng breakfast kung bibili kayo sa labas. Tapos dadali nyo dito.
Ito yung room number and room number 7. Yan. Ang ganda. Peaceful. Nasa quiet part siya ng Boracay sa Station 3. Takad tayong konti. Tingnan natin. Tapos dito pala may mga, yan na, ang swing. Mag-swing-swing tayo. Tulog pa naman sila. Yan na yung beach. Meron sana ditong room na gusto kong, yun talagang dapat namin i-rent. Hindi na siya available. Yun talaga yung pakay namin dito guys. Kung ba't kami dito nag-check-in. Gusto namin ng rooms na beachfront. Ang sarap na tumambay dito. Sila nag-breakfast na kakagising lang. Tapos yung dalawa tulog pa. Ang ganda ng view. Kaya gusto ko sana itong room na to. Ito. Yung room na yan, facing siya ng beach talaga. Kaso, kahit ang aga namin ibinok ito, wala na talaga. Hindi na siya available. Pero diba? Not bad na. Meron kami bukas. So, 4 na araw kami dito. Araw-araw kami lilipat. Diba? Pinahirapan namin sa sarili namin. Para lang mapakita din namin sa inyo yung mga ibang accommodation dito sa Boracay. Bukas, lilipat kami sa Station 1 naman. Tapos pala dito, may wifi sila. 3 nga yun. Parang 3 yung options niya. Kasi hindi siya ganun kalakas. Kasi dito pala sa Bora guys na sa mga nakapunta na. Marami dito yung may kita mo beachfront daw. Tapos, pero hindi ka naman talaga sa beachfront ilalagay. Oo, connecting siya sa beachfront. Pero yung mga rooms niya is andun sa likod. So, meron pa nga iba, may annex pa dun. As in, tawid kalsada tapos sa tawid. Tapos doon ka ilalagay. At least ito, maliit lang. Paglabas mo, ayan na agad. Tapos hindi pa siya mahal. Yung room namin is 4-3 na. Tapos na, kuha ko siya sa Agoda nakuha ko siya ng 288. Good for 3 na siya. So dito, hindi sila nag-offer ng breakfast. Pero, meron silang kainan dito. Minsan mas masarap magstay sa ganito. Kasi, alam mo yun, yung hindi tulad ng mga malalaking hotel na ang dami mong lalakaran, ang dami mong ikutan. Ito, rekta na, diretso na, beach na agad. So, yung 2.8 na yun, 3 na kami. Pwedeng mas bumaba pa yun, lalo na kung hindi na talaga peak season. Ngayon is June 3 ako nag-book dito, 3 to 4. Mamaya, check out namin ng 11. Nilipat naman kami ng Station 1. Yun, diba? Gusto ko talaga yung room na yan. Swerte niya pag na-tsempohan yung available yung room na yan. Kasi, kahit anong check ko talaga dati everyday, wala. Lagi siyang not available. Ang mga pag-check-in na namin is mga beachfront. Ganyan. Maya, nilipat kami sa Zuzuni Boutique Hotel. Ay, ayan yung beachfront. Ito, yan yung rooms nila. Yun na kasi available. 3 lang siya. So, meron din siya sa taas. Parang family room. Parang 2. Nakita ko sa online nila parang mga 6. Up to 6 to 7 ba yun? Or 8 persons. Kasi yun na. Beach na. Meron silang mga day bed. Pag gusto nyo ng quieter part yan. Dito kayo sa Station 3. Tsaka sa Station 1. Sobrang tahimik dito kagabi pagdaan namin. Ang hindi ko nagustuhan. Okay sana siya kasi mura. Beachfront. Malapit din naman sa mga kainan. Ang ayoko sa kanya. Kung hindi naman kayo maselan, medyo may amoy yung CR nila. Parang nanggagaling sa sink. Sa butas ng sink. So, kagabi, bumili kami ng spray. Tsaka ni-spray namin ng pabango kasi ganun pa din. Kailangan niya is-close yung pinaka-takip ng sink para hindi siya masyadong sumingaw. Itong Boracay vlog pala namin ngayon guys. Relax lang siya. Di tulad last year na marami kaming activities. 3 to 7 kami dito. June 3 to 7. Wala kaming balak mag-activities. So, relax lang talaga. Chill lang. No pressure. Papunta na tayo guys sa Zuzuni sa ating next accommodation sa Station 1.
Hi guys, nandito kami sa Zuzoni Boutique Hotel. Ito yung second accommodation namin. Ito yung papasok na. Pagpasok, stairs lang pala ang meron dito guys. Wala silang elevator. Dito lang kami naka-stay sa second floor. Ito yung room namin. Room number 1. One king bed. Pagpasok. Ito yung extra bed. Yung extra bed dito guys, babayaran nyo siya ng 2,000 pesos. With breakfast na yon. Tapos ito. May mini sofa, may ref dito, pero medyo masikip kasi nga may extra bed. And may safe, may hangers, may TV. Ayan yung main door kanina. Tapos, ito yung bed. Dito mayroong desk, may reading light. Ito yung cabinet. Ito yung bathroom. May purifier sila dito, which is good. Kasi uso ang mga sakit. Ito yung aircon. Ayan yung mirror nila. Hindi siya full length pero pwede na. Half lang. Then ito. Yung bathroom. Saan ang ilaw ng bathroom? Andito pala sa loob. Yan. Ito yung bathroom. Bathroom. May bidet. Flush. Flush naman. May soup. Soup. May towels. Ito yung shower. Yan. Hindi naman maliit ang shower. Pero pwede na. May hot and cold din naman. Then, yung toiletries andun. Pero wala silang, again, wala silang toothbrush dito na provide. Tapos ito yung view namin outside. Kaya siya siguro naging mahal. Yan! May balcony! Yay! Ang bongga. Spacious din ang balcony nila guys. Tapos ayan yung Zuzoni Boutique Hotel logo sign. Beachfront talagang literal. Nabook ko to through Agoda. 6'5 yung room. 4'2 lang yun isara muna natin kasi mainit. 4'2 without breakfast pa yon. Ang breakfast nila is 250 per plate. Tapos plus yung extra bed 2,000 with breakfast na siya. So parang nagbayad ako ng mga 9. A bit pricey kasi para ka nang nag-Mandarin actually. Pricey actually. Pero, so, yun lang. Magpe-prepare lang kami tapos kakain na kami ng lunch. Ito yung labas ng aming accommodation tapos ito yung room namin. Yan. Patabi lang siya dito guys. Si Zuzoni ng Army Navy. Tsaka ng Rich. Ay, ayan, masarap daw yan. Rich Indian Curry House. Indian food yan. Tapos, ito yung tapat mismo ni Zuzoni. Ang lakas ng alon ngayon. May habagat daw kasi yata. Pero, mainit pa rin naman. Which is good. Medyo cloudy lang. Huwag lang sanang umulan. Gaya nga ng sinabi ko kanina guys, hindi pa namin alam kung ano ang gagawin naman ngayon. Kung mag-activity ka ba kami or what. Wala akong binook. Okay na rin si Zuzoni, pero on the pricier side siya. Ang layo ng lamang niya kay Marzo na pinanggalingan natin kanina. Na 2.8 ko lang nakuha. Dito kasi nasa station 1 na tayo. So expect nyo na talaga na mas mahal. Bukas, iba ulit yung ating pag-stayan. Yung bukas yung pinaka maganda. 5-star. Di pa tayo nakaka-check-in doon. So, tatry natin doon. Para meron kayong mga options pag pupunta kayo dito. So, ngayon, it's 12. 12 na. Hanap kami na makakainan for lunch. Tapos siguro mamaya pa kami magsiswimming na hapon.
dito. Latag ka lang dyan ng bani. Mga ayaw mabilan. May bubong. Yan. Ano kaya yun? Thank you. Carbonara na lang ko lang ba? Oyster sisig. Porches pizza. And calamari. Finally. Oh, honest review. Alin? So, rate mo yung mga food na kinain natin sa Two Seasons. Dito ka. Honest review? Oo. Yung pizza 9/10. Tapos, kasi, Then, lakad tayo. 9/10 kasi masarap kasi thin crust, tapos cheesy. Yung oyster sisig, siguro 9/10 din. Ah, Sarap. kasi, First time ko nakatikim ng ganun kasi ano siya, parang kinrispy siya bago gano'n sisig. tapos, yung calamares. siguro mga 7/10. Ah, talaga? Kasi konti na serving. Ha? Ah, Oo nga. yeah. Sa 350? 350. Parang ilang piraso lang siya, wala pa yatang 10. Carbonara, Carbonara. 8/10. Kasi typical na carbonara, masarap. Walang Ganun. special. Wala naman siyang special, pero masarap. Ikaw, Kai. Me, I rate calamares 9.5 9.5. and cheese would be 9. Yung oyster, di siya bet ng panglasa ko. Siguro mga ano lang siya. Ay talaga, hindi mo ba? Hindi niya bet. 7 sa kanya. Yeah, yung Carbonara. carbonara, yeah, mga 8 lang din siya. Oo. Kasi may nakainan pa kami na mas masarap doon. Oo. So sa akin, ang honest review ko, 9 sa pizza. Siguro kasi, masyado siyang ma-cheese for me. Dito yung Pero masarap siya pag may hot sauce actually. 9 siya sa akin. Cheesy lover ka. Oo. That's for you. Kung cheese lover ka talaga. Pasok. Hindi pa akong take off. Tapos yung crispy oyster sisig, Oo. 9 din. Masarap naman siya, pero kung papipiliin ako, sa pork sisig pa rin ako. Masarap naman siya, di ba? Masarap siya, oo. Pero kung papipiliin ako, pork ako. Then yung carbonara, nating special nga, so 8 siya sa akin. Kasi may nakainan kaming mas masarap. Parang yung sa Nara Hill yata yun last time. Calamares, yun. Nasarapan ako sa kanya. So 9 siya sa akin, 9.5 ganun. Though konti ang servings niya, binalik-balikan namin yan last year. Last Wala year. talaga. Pero ngayon, pagpunta namin, may pila pa rin. Pero kasi maaga pa naman. So, may energy pa kami maghintay. So, pang number 10 kami sa line. Ayun, success. Yay! Nakain na namin. So, sobrang busog. Ayan, no. May take out pa. Kasi hindi namin naubos yung pizza kasi malaki siya eh. Halos nag-iisa lang kami ng slice. Parang tigisang slice lang yung nakain namin. Kasi, ayun nga, may umay factor din siya kasi di ba puro cheese. Oo. Yan, may umay factor siya. Yan na si Willis Rock. Maya na kami maliligo. Mainit pa. Actually, masarap nga siya. Kasi nga, hindi yung kasing init nung tirik pag summer, no? Ito mahangin siya. Kaya niya yung waves, ang lakas. Kaya, yung last year, ganito din kaming month pumunta, June. Kasi una, wala siyang lumot. Wala na siyang lumot, malinaw Oo, na. malinaw na. Tapos, siya masyadong mainit. Saka yun nga, hindi siya masyadong matao. Mas masarap nga pumunta ng ganito eh, sa totoo lang, kaysa yung mga dating punta namin na sumasabay kami ng April, ng May. Kasi, ang daming tao, wala kang spot na, alam mo yun, magpipicture ka puro tao. Ang lakas ng alon, no?
Though malakas yung alon, yun lang yung disadvantage pag ganito kasi Mahabagat na daw eh. maalon. Pero wala na siya lumad, malinis na. So kami ngayon ay naglalakad pa uwi. Nagpapababa ng kunain. Oo, kasi busog. Though malayo pa siya sa namin, in fairness parang mga ilang minutes din tayo naglakad kanina. Oo. Station 1 na yun yung Zuzuni. Siguro mga 15 to 20 minutes pa kaming naglakad. Papuntang Four Seasons. Though pwede ka namang nag-tricycle na doon sa likod ng Four Seasons. Pero sayang yung Pero, 150. 150 na naman eh. Special. Pwede ka naman sumakay ng yung may mga sakay na 25 pesos. Magkakaroon na pala ng Club Galaxy dito. Oh. Parang sa Macau namin nakita yan eh. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in. Ito muna kami bibili ng tsinelas sa Havaianas. Kasi kami ay walang dalang pambasang tsinelas. Nakapag-freshen up na. Pupunta kami sa kabilang side ng beach. Sa Bulabo Beach. It's already 4:20. 4:20 na, wala ng araw. Bago lang to. Balik High. Dito siya banda sa may D-Mall. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising, and we're Kami magpipicture. let's be new people. There's so much. Sa taas yan eh. Kebab shawarma yan. Chubby Crab PH. Nilakad lang namin to guys from the main road. Ayan. Nakikita na namin yung I love Boracay sign. I've been down, so down, and now I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. Ang cute niya naman, bebe. Ang dami rin palang tao dito. Dito kasi ginaganap yung mga activities. Hairstyle Academy. Pag gusto nyo guys ng mas quieter na side, dito kayo. Ayan. And for sure, mas mura din yata dito. Mas konti yung tao. Mas hindi busy. Pero parang konti yung mga options nyo ng mga kainan or shops. Ayan. Maganda din naman yung beach niya, though hindi siya ganun kapino tulad ng sa kabila. Ay, maganda din. Ano to? 7 Stones Boracay. Ganda rin tong 7 Stones oh. Palasa? The monkey tree. Very aesthetic. Aesthetic vibe. Punta tayo dito sa beach banda. Ayan. Para makita nyo din yung tubig nila dito and yung sand. Malinaw din, wala nga siyang lumot eh. Pwede tayo maligo dito. Ang dami nagjo-jogging dito. Ayan, may nag-i-stretching na dyan sa dulo. Magpipicture sana tayo dyan. Kasi mukhang negative. Ang daming tao.
Kung masipag naman kayong maglakad, yan, pwede nyo siyang lakarin. Pero kung hindi, may mga tricycle naman. Pero saglit lang siguro. 2 to 3 minutes, andun na kayo. Kung gusto nyo pumunta sa Bulabog dito. Yan yung mga ganyang e-bike. Parang 25 pesos per head. Yan, nandito na tayo ulit sa patawid ng D-Mall. Pasok tayo dito. May bibilhin lang kami. Korean siya. Parang mga bibimbap, ganun. 250, 230. Milk tea. Natry namin tong halo mango. Hindi pa namin ito natatry. Ang tagal po, alis na kami. Halo mango. Pa-sunset na. Nakabalik na kami dito sa station 2. Ito na pala yung halo mango namin, guys. Yung couple, ano yan? Couple ice. Ang laki niya. Oh, ang liit ng kamay ko. Kaya ba namin ubusin to? Of course, kasama mo. Meron siyang mango, meron siyang coconut, may pineapple, may watermelon, Banana. may banana. Ubus ba natin to? Hindi mo pa na yun. Sa akin talaga. Oops. Ay. Sarap. Saan laki? Something's in the air. I can feel it everywhere. Every Nahukay ko na. color seems to bloom. Hukay ko na yung ice. There's light in Kailangan mo siyang hukayin para hindi siya lumungan. Iingit si Papa. Kaya nga, natutulog kasi siya eh. Kaya nga lumabas, mainit daw. it's been tough, but now the sun is rising. Hindi ko makakita. People, let's be new people. There's summer. Don't let me down, down, down. Don't let me. Anong mas masarap sa'yo? Yung, ano yan? Anong pangalan nun? Snowflakes? Basta yung last year. Shave ice. Saan galing yung snow? Yung shave ice sa station, ano? O, ito. Yung shave ice. Kasi iba't ibang flavor. Ito lang eh. Iba't ibang sizes lang. Iba kasi yung Pero masarap din combination. naman siya. Masarap siya. Pero iba kasi yung mango coconut nila doon. Masarap yung coconut nila doon. Haba yung toppings na hindi lang fruit. Ang laki. Pag umorder kayo nito, 500 siya. Pwede na siya 3 to 4 persons, actually. Pero 5 nga eh. Kaya napapunta namin si Jade kasi we need help. Kaso hindi nagre-reply. Pero mas okay na ito yung bilhin nila. Kasi yung sa cone, meron kasi sila dito cone na 260. Ayan o, yung mga ganyan. Feeling ko, mas okay na ito ang bilhin nyo. May 3-4 pa kayo. Sulit. Hi! 9 out of 10 sa akin to. 10 sa akin si Shave Ice. So ito sa akin, 9.5. Crap. Lasang-lasa din yung mango, no? Kung mahilig kayo sa sobrang tatamis, baka hindi nyo siya magustuhan. Pero matamis siya. Perfect lang yung tamis niya. Hindi siya tipo mo umay ka agad. Look at the view! Titingin-tingin ka na ng mga taong dumadaan dito. Yan. Kaliwat kanan. Para ka lang nasa taas ng balkonahe ng bahay niya. Hi.
Dito lang kami sa tabi mismo ng Army Navy. Sobrang maalon. Kanina, we wanna try sana yung jet ski. Sabi is, wala yata silang nag-aalam ng jet ski ngayon kasi maalon. So, ito lang siguro yung mga disadvantage pag panahon na ng habagat ang punta nyo dito. So, yung mga mahilig sa mga water activities, medyo less. Siyempre, safety first. Kung stay namin dito ngayon, more on relaxation kami and more on pagbibigyan lang namin information ng different accommodation. Initial impression siguro sa akin, okay siya. Pinili namin yung room nila. May internet sila dito para sa mga nag-work from home kasi ako nag-work from home ako. So, dito lang yung laptop ko and I was able to work naman. Just to be sure, nagdala ako ng pocket wifi. So, I'm using Smart Bro pocket wifi. So, malakas siya. Reliable siya. And so, okay siya. Also, alam maalon kasi. So, waiting pa rin ako sa kanila. Go work ako. Yung laptop ko. So, yeah. Sobrang alam na sa labas. Kung makikita mo, ito yung view. Yan. From here, hindi ko alam kung nasan sila ngayon. Oy! Oy, shoot! Shoot! Nasaan ang parents mo? Your parents. Nasaan ang parents? Cute! Pupunta daw kami guys sa OM bar. Gusto niya daw mag-bar. Tingnan natin kung pwede. Parang bago lang to sa Sanda District. Parang hindi ko to nakikita dati. Tapos meron na rin dito Japanese Hakata. Sa katabi ng The District may gelato, coffee, chicken bacola dinasal. Sarap daw dyan. Rampang-rampa ang ante mo. Rampang-rampa. Frozen margarita, mint, and ano yun sa'yo? Strawberry? Strawberry margarita. Taray, lasing ka. Nandito kami guys sa OM bar. OMG, ang ingay. Ito yung kay Jade. Jacob. Wala pang kalahati. Wala. Ikaw, nakakahilo no? Wow, tapang. Tapang yan. Visit. Ang labo. Something's in the air. I can feel it everywhere. Check out again and again. Lipat Lipat na naman. Ready na pa kayo sa initan? Fight sa init. Bye. See you later.